Ito daw po si Elisa Ortega ng taga Cogio, Antipolo. Meron po siyang tatanong kay Dr. Sara. Nanay Elisa, good morning po. At ikonsulta mo na po. Good morning po. Meron po akong butlig-butling na sa balat. Maliliit po siya. Parang bungang araw po. Paano po maaalis po kaya ito? Paano ba malalaman, Doktora Sara, pagka bungang araw? Actually po, pag ang Kalahin mo yung araw, nagkakabunga pa eh. Actually, kaya tinawag na kuya na bungang araw, pagka humainit, okay, especially pagka na-expose sa sun, ano, yun pong mga friction areas, yan, yung mga flexural ang tawag natin dyan, yung meron ng friction, no, nag-rub, yun po So, yung ang tawag common. dyan, prickly heat. Yun. Prickly heat, yeah. Kaya that's why, ang binibigay mo, prickly heat powder. Actually, pwede rin yung mga cornstarch lang po para hindi na sila Arena. mapamahal. Arena, yes. Oo. Kasi ang ginagawa nun, nililesen niya yung contact ng dalawang skin para mag-rub. So, ang kadalasan niya sa mga singit-singit, gano'n? Yes, kuya. Doon po siya. Mga kilikili. Pero Yeah. bakit sa bata sa likod? Sa likod, depende po kasi di ba ang bata, lalo na yung mga kakargahan pa nakahiga palagi. So nag-rub sa sa damit kahit may damit tapos kung manipis, either sa banig or sa banig, di ba parang matalas din or sometimes pag kutsyon mainit po, yan sa pawis nag-rub. So lumalabas na naman yung mga eruptions. Yung mga klase ba ng tela na ginagamit, nakaka-cause din. Yes, yung kuya. Very important po yan. Kaya napansin natin pag mga bata, softer yung mga materials ng So, sa kanila. pwede mo i-consider yung kay Nanay Elisa na ano siya, na parang prickly heat siya. Actually, kasi doon sa pagkasabi ni Ate Elisa, diagnose na niya na bungang araw. Pero dapat na-inform po natin yung mga kasambahay na nanonood, maganda nakikita pa rin ng doktor. Kasi ang akala natin, porque rashes, butlig-butlig, pwedeng bungang araw na. Minsan po, ang hindi alam ng iba, yung pala fungal infection na. Okay? So, may mga ganun po. Meron pa nga rin po mga ibang rashes na pag nalagyan naman ng ibang gamot, mas lumalala pagka nalagyan ng gamot. So, dapat talaga nakikita pa rin ng doktor. So, dapat ipakita pa rin na... Nanay, dumadami po ba? Madami po siya sa braso po, tsaka sa hita lang po. Sa braso at sa hita lang naman. Sa mga likod, wala. Sa batok, wala. Wala naman po. Nanay Elisa, ngayong summer lang po yan, ngayong tag-init lang po napansin. Matagal na po ito eh. So kahit medyo taglamig, nakikita pa rin. Matagal na po ito. So in that case, talaga pong pinapayo ko po na sana makita po kayo, pwede po kayong bumisita sa clinic ni Kuya para mas ma-assess po at mas ma-manage po ng tama. Doktor, ang tanong ko, gaano katagal ba usually yung mga ganyan, mga prickly heat? Dapat na bago matanggal? 1 linggo? Hindi, kapag mawawala nilagyan mo na, kung wala na yung offending agent, kunyari, hindi na na-expose sa init, no? Tapos, pwede ka maglagyan, like yung may arena, di ba? Yung prickly heat powder, sometimes 5 to 7 days, wala na eh. Kaya lang, kaya nga tinanong ko kung ngayong summertime lang ba? Kasi kung summertime lang, chances are, tama yung diagnosis niya na bungang araw lang. Pero kung, kunyari, present din, kahit na hindi tag-init, tag-ulan, so, dapat mas makita ng, ng doktor, oo. Nanay Elisa, pwede po natin ipa-arrange kay Jun Sir Yao para dun sa pagbisita niyo po sa clinic ni Kuya. Para magkita kayo ni Doktora Sara. Pwede po. Yan. Okay, Nay? Salamat po. Opo. Good morning po. Sige po. Okay, salamat po.